malinaw naman dito sa camera eh. Sayang, no? Dumaan sana tayo sana umilaw pag nandun na tayo sa taas. Di ba solar yan? Ayun, kasalukuyan tayong dumadaan. Update lang tayo. So, ayun, update lang tayo. Kasalukuyan nating binabaybay ang San Juanico Bridge. Napakaganda pa rin ng sunset. So, first time nating dumaan dito at talaga namang napakaganda ng tulay na to. So, ayun, ito pala ang papasok patungo ng Leyte. So, malapit na tayo sa tutuluyan natin. Doon tayo sa Palo, Leyte. Update ako mamaya guys kung saan tayo tutuloy. Abangan nyo. Malamang kilala nyo to, yung tutuluyan natin. Sa mga tiga Leyte dyan, baka may... Ay, parang tinanggal yung mga ilaw. So, ayun. Nandito na tayo sa peak. Parang Wala na siya, tinanggal na. peak na to ng... ano ba yan? Sabi ko nga hinaan mo muna kasi yung radyo. So, ayun. Update na lang ulit tayo mamaya guys. Kita-kits tayo. Let's go. Maya-maya pa ay nakarating na kami ng Tacloban City, probinsya ng Leyte. Tignan nyo tong si Sir Eli, talaga namang happy. First time ko makadaan doon First time ko rin. Matapos naming baybayin ng Tacloban City, ay nakarating na kami ng Palo, Leyte. Ng gabi, so alanganing oras na kami nakarating dito. So tumawid kami ng San Juanico Bridge ng siguro magsi-6. Kaya nandito tayo sa Palo. Nandito sa MacArthur Park. MacArthur Park. Around dito. So dito na kami bumili ng ulam para kakainin namin mamaya. Dito kila ate. Walang pangalan. Diyan. Bumili ka ng mga ihaw-ihaw. So, bago kami pumunta doon sa tutuluyan namin. So, update ako mamaya guys. Mamaya malalaman nyo na kung saan tayo tutuloy. Let's go. At pagkarating, ay hindi na ako nakahawak ng camera. Malalaman nyo mamaya ang kadahilanan. Hello, magandang umaga. Pasensya na kung hindi tayo nakapag-update kagabi, no? Kasi late na tayo dumating dito sa tutuluyan natin. Afternoon, kumain kami. Tapos, kwentuhan na malala. Tsaka nag-set up at natulog. So, nag-tent lang tayo. Tapos yan, set up natin. Ating pangmalakasan na 5 blades clip fan, power station, phone cable, tapos cut bed. So ganyan lang. Ayan yung kapitbahay natin, si Sir Eli at si J. Bray nandun. So may utang pala ako sa inyo. Hindi ko nasabi kung saan tayo tumuloy kagabi. So ito yung setup namin. Yan yung mga sasakyan. Dito sila Kuya Boy P. Yan sila natulog. Si J. Bride dyan natulog sa sasakyan niya kay Ponky. At nandito kami sa isang farm. So nag-e-edit si Kuya Boy P. Dito lang naman kami sa farm ni Sir Sef TV. Hey, napakaganda dito guys. Pagkarating namin dito, kumain kami. Tapos nagkwentuhan. Yung kwentuhan na feeling ko nag-upgrade yung pagkatao ko as a vlogger. So grabe yung mga input ni Sir Sef. Feeling ko level up. Kahit wala pa akong nai-edit. So dito kami. Yan yung entrada. Tapos dito kami kumain. So ito yung calamansi farm niya. Yan. Pasok mo, may kubo dyan. Itong kahabaan na yan is calamansi. So ayun. Napakaganda dito guys. So ayun, magkakape muna tayo. Update ako mamaya. Mag-edit lang naman kami. Mag-edit kami maghapon. Ayun si Boy P. CR break lang yan. Parang alas 5 pa lang, gising ka na, ano? Oo, nag-deposit na nga sa bangko. Kaya natin mag-save. Hindi na ako naka-update kagabi kasi parang feeling ko, sinasabi ko sa kanila, parang nag-upgrade na ako as a vlogger agad. Grabe yung mga naririnig mo, di ba? Sobra, as in. Yun pa lang yun, ha?
Oo, yun. Isang upo pa lang. Kumbaga, i-flare up ka talaga ng mga maririnig mo. So, doon ka madadagdagan yung motivasyon mo. Dati ginagawa lang natin na kasi gusto lang natin. Ngayon alam na natin kung paano talaga gawin ng tama maliban sa gusto natin gawin lang. Di ba? Kinombo ko ni Chef TV kagabi nung Print na. Oo, grabe, apakatindi guys. hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yung pakiramdam ng kausap yung isang Chef TV. As in, kahit ako rin pag-ausap ko yun. parang yung bitaw niya is ano lang eh. Simple lang. Parang nakikipagkwentuhan na nagtuturo. Alam mo yun, parang ganun eh. Ganun siya. Tsaka makikita mo yung kagustuhan niya talaga. Tsaka yung passion niya sa pag-YouTube. Yun pa lang yun. So, ilang araw kami dito. Parang may pre-seminar. Oo, no? Ano? Hindi ko yung kwentuhan din. So, thank you very much Kuya Boy B kasi siya yung daan. At talagang walang damot talaga. Binibigay niya talaga lahat. Kasi ang akin kasi dyan, tulad ng sinasabi ko, kaya ako nag-share ng knowledge ko kasi may mga tao nag-share din sa akin. Ngayon, kung ano yung sa akin, sinishare ko kasi tinuruan lang din ako. Kung sabihin mo man na ganun yung level ng pagdating sa pag-edit ko at pag-vlog, dahil may nagturo sa akin. Kaya, ang sabi ko nga, parang ano yun eh, pass the baton. In time, ikaw din naman ang gagawa niyan for someone. Yung ginagawa naman natin sa mga kaibigan natin na gusto ring magsimulang mag-vlog. Yung mga taong nasa likod pala ni Kuya Boy P. Walang damot niya rin na ipinapakilala at nagugulat ako sa mga taong nasa likod. Meron palang mga nakapalibot kay Kuya Boy P na talaga naman solid guys. Diba? Hindi mo alam na ang isang Chef TV, isang critic ko yan. Bigla-bigla na nagbe-message ng ganyan. Bro, dapat ganito. Ito, try mo kayang gawin. Tapos sa tagal niya na palang sinasabi yun nga. Oo. Years na pulis yan. Lahat ng ginagawa, pinupulis niya yan. So, andun yung kaibigan mo siya. Pero, isa rin siyang gabay. Kasi syempre, pag sinabing Chef TV compared sa Boy P, Chef TV yan eh. Oo. Makikinig ka sa taong successful na. Oo. So, hindi mo ilalaban yung sarili mong prinsipyo pagdating sa paggawa ng vlog, concept, content creation. Titignan mo yung level niyan eh. Doon ka makikinig sa taong successful. Makikinig ka ba sa isang taong hindi naman successful sa isang bagay? Kasi wala naman napapatunayan. Ganun lang yun. So, maswerte tayo na meron tayong nakapaligid ng mga taong ganyan na libre na gumagabay sa atin. Tsaka ano siya, hindi siya madamot. Hindi naman dawat Oh, sobrang hindi madamot. Hindi madamot Bigay yun. agad eh. Alam mo yun, inaasahan ko Hindi naman sa ano, pero inaasahan ko na hindi siya magsasalita, hindi siya ano kung ano, parang ano ba yung sikreto, ano ba yun. Lahat para kami talagang may ano, lahat ng tanong binato na namin agad kagabi pagkakilala. Kaya gusto mo ng real talk. Oh. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng tips sa lahat. So, maswerte tayo, napili tayo sa mga nakilala niya na nagbibigay siya. So, thankful kami. At, Thankful din ako. Tinuturuan ako lagi niyo. Hindi, ikaw. Kasi magkaibigan na kayo. Oo, for how magkaibigan. many years. Matagal na eh. Kami, kakamit lang namin kagabi. So, expected namin na hindi siya Tahimik lang. mag-share o ano. Kasi nga, sabi mo, hindi naman siya ganun ka, parang ikaw rin siya. Oo. Na parang nonchalant. Oo, di ba? Ganun lang din siya, di ba? Pero nung napagkwentuhan siya sa amin, kumbaga siguro parang may, ikaw kasi yung nag-introduce. Parang ganun eh. So may tiwala naman siya na mga kaibigan din ni Boy P. So why not share parang ganyan. Pero mabait yan si Seth. Hindi yan madamo. Yung kung ano yung impression mo sa kanya nung nakita mo siya. For the first time. Yun. Wala na Siya yun. na. Siya na Oo, yun. parang ano siya. Kung ano siya, parang transparent. Pati yung may bahay niya. Tama. Diba? So guys, chismisa na to sa umaga. O pala. Wala. Hindi ko akalain na dito sa payak na probinsya ng Leyte ay may aral na naghihintay. Nababaunin natin sa ating paglalakbay. Kinabukasan ay handa naman sa fiesta ang ating babaunin kasama si Sir Chef TV. Magandang araw. Ngayon ay nandito tayo sa barangay ng Cogon kung saan ginagawa ang kanilang taunang fiesta. Dito si Sir. Sir, ano name ng vlog nila? Daniel Daga Vlog. Daniel Daga. YouTube naman, Idol Daniel Daga Vlog. Yun. So, dito tayo makikipiesta kay Sir Daniel Daga Vlog. Kay Idol Daga Vlog. Dito sa Cogon, Palo, Leyte. Barangay Cogon, Palo. Ito yung pinakasikat na pala sa Leyte. Sunod sa'yo, no? Maya-maya pa ay kanya-kanyang sandok na.
Sa bawat bagong lugar na napupuntahan, ay parating may bagong experience na nasusubukan. Special binagol. So ito yung specialty. Ah, okay. Ah, ano siya? Bao. Nasa loob ng bao. Oo. Bao. Ah, parang ano siya? Ah, ano ba to? Sticky. Kalamay. So ito siya guys. Wala tayong idea kung ano talaga to. Pero sabi nila kuya, ito ay gabi daw, gabi. Parang gabi na mahaba. Sarap. So, teka, mas masarap daw yung gitna. Kukunin natin. Parang siopaw. Parang yung sausawan niya, nandun sa loob. Oh. Magugustuhan mo to. Paborito mo yung mga ano eh, suman, di ba? Akala ko yung mga tamis. Eh, mga suman. Di ba? Kaya natikman dito. Ngayon pa lang. Masarap. First time. Masarap siya. Yan yung mga pampasalubong. So guys, ang sarap. Ngayon ko lang alam. Ito pala ang delicacy sa ano, sa Leyte. Binagol. Pagkatapos mo kumain dito sa piyesta, ito yung the best. Yan o, ganyan o. Sasawsaw mo siya. The best. Tapos mabusog, banding naman kasama ang mga kapwa content creators dito sa Cogon, Palo, Leyte. Dahil ang fiesta ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi isang pagtitipon upang patatagin ang ugnayan ng komunidad. Ayun, napakasaya dito. Ganito pala ang... Well, nung bata kami, ganito yung piyesta sa amin. Tapos parang kami yung huling henerasyon ng mga bata na naglalaro sa kalsada. Ngayon, ang lungkot na dun sa amin. Dati, piko, patintero, Chinese garter, Rainbow Rock. oo, tsaka yung touching, yung ano, Ako touching. tsaka yung shato, yung mga gano'n. Ay, God. Sugal na yun. So, ayun, para kang bumalik sa nakaraan dito sa Cogon, Best text, no? Palo, Leyte. Ayan, so pagkatapos natin doon sa sa Barangay Cogon, Palo, Leyte, dumaan tayo dito sa Katedral, Palo Katedral, para i-meet natin ang kapwa. Hello po, RM po, Kay PH po. Magandang tanghali po. So, ayun. Tapos nating tagpuin sila Ma'am Cessna at Ma'am Ishi, ay bumalik na tayo ng farm para mag-edit. Ayun, last day namin dito. At nag-edit pa rin kami. Sana makatapos ako ng isa pang episode. Nakapag-upload ako kahapon. Tapos ngayon, lalabas lang muna kami para bumili ng yelo. So, nandito tayo ngayon sa Palo, Leyte. So, ayun, bumili lang kami sa tindahan. Parang pang 5 days na yata namin dito. At ang napupuna ko, maraming kaibahan doon sa Zambales sa atin sa Luzon. Iba-ibang dialekto, iba ang pagkain, at iba ang yelo dito. Tapos ito ay 5 pesos isa. So ayun, back to you. At kinagabihan, ay masaya kami nagsalo-salo ng hapunan. So ayun, kain kami ng Sa hapunan. Sorsogon, tawag dyan paluko. Baloko. Yan yung specialty ng Sorsogon. At meron nagbigay ng binagol, tsaka moron. Maraming salamat kay Ma'am Ses. Ito yung last night namin dito kila Sir Chef at kila Ma'am Annabel. Ayun, maraming salamat po kila Sir Chef TV at kila Ma'am Annabel sa pagtanggap sa amin dito ng 5 araw at binulabog namin ang kanilang tahimik na buhay. So, ayun. Bulabog ba to? Oo, parang. So, tatawid na tayo ng Mindanao, Lakbay. Malapit na. So, malapit ka ng ma-pamper. Sisiguraduhin ko na matutuwa ka sa mga gagawin natin sa'yo. Parang ipapapedicure kita, papariband. Ito pala si Lakbay, hindi ko pa pala na-share sa inyo guys. Si Lakbay ay isang LGBTQ. Miyembro siya ng LGBTQ. So, si Lakbay ay isang lalaki, pero babae by heart. So, papariband natin siya sa pagtawid natin ng Mindanao. Lakbay, sana matuwa ka sa dami ng biyahe na ginawa natin. Alam ko,
malaki ang hirap na dinanas mo. Pero maraming salamat at hindi mo ako pinabayaan. So nandiyan ka pa rin para itawid ang bawat pagsubok na ating napagdaanan. So ayun guys, babawi naman ako kay Lakbay pagka tungtong namin ng Mindanao. Papaispa natin siya doon kay Sir Dudong Laagan. Okay, kita-kits tayo, abangan nyo ang mga gagawin natin dito kay Lakbay. Let's go! At maya-maya pa, kami ay umusad na para sa pagpapatuloy ng ating biyahe. Maraming salamat Sir Chef TV sa pagpapatuloy. See you dyan sa bahay nyo kasi dito farm nyo. Let's go! Hello, magandang umaga. So, usad na tayo, no? Nandito na tayo ngayon sa National Highway. Galing tayo doon sa farm nila Sir Chef TV. Tapos naanyayahan tayo na mag-agahan sa kanilang tahanan. Parang mga 15 kilometers away. Tapos, nagkakwentuhan. Tapos, may kwento pa ako sa inyo. Eh di, alam kasi namin na mag-i-stay kami ng matagal dito kila Sir Chef TV. So, bumili ako sa online, tapos doon ko ini-address sa kanila. Ang problema, nagkamali ako ng pagkakapin sa ibang barangay ko na ipaship. Buti na lang kilala sila, no? Nag-deliver din. So, ay maraming salamat din kay Kuya Jeffrey na nag-deliver nung parcel natin. So, isa yon sa challenges kapag bumabiyahe ka at may gusto kang bilhin sa online kung saan mo i-address. So, Mindanao, dyan na kami. Kita-kits tayo, Mindanao. Let's go! So, nagpagas muna tayo dito sa Palo, Leyte bago tayo tuluyang umalis at umusad kasi ang gas natin paubos na. So, ayan. Tapos, ang tinatakbo na natin is 1,865 kilometers. So, ayun, antayin na lang natin sila Kuya Boy P. Parang sama ng tulog ko kagabi. Magkakaroon pa yata ulit ako ng stiff neck. Sila Jay Bry parang hindi yata nila kailangan magpagas o sa ibang gasolina sila nagpagas. So yun na yung final stop natin. Tsaka teka lang, i-unbox na natin pala itong binili ko. So ang in-order natin ay quick release mini fill light. So fill light ito. Nakita ko lang to kay Sir Ili. Maraming salamat Sir Ili. So magagamit natin siya kapag nagvo-vlog tayo ng gabi. So ang binibili natin is para pa rin sa pagvo-vlog natin, para sa inyo. Para mas maayos ang inyong panonood. Kasi kung natatandaan nyo yung vlog natin dito sa may sa Naga City, nung papunta tayo City Lights, nung sumakay tayo kay Watod, wala tayong ilaw, di ba? So kaya bumili ako nito. At least makakapag-vlog na tayo kahit gabi. So, ganyan lang siya. Ganyan lang siya, guys. So, all goods. Pwedeng ganun. Diba? So, ayun. Let's go. At bago tayo tuluyang lumisan sa pulo ng Kabisayaan, ay dumaan muna kami sa isang kamanghamanghang estruktura, ang matayog na Agas-Agas Bridge, kilala bilang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas. Dito muna tayo, bro. So, ayun, dito kami huminto sa isang 7-Eleven dito sa Liluan. At kakain lang kami ng mabilis. Hindi pa naman alam kung anong oras yung barko. So, ang ginawa natin dito, wala na pala tayong cash, nag-withdraw tayo dyan. Tapos bumili tayo ng pagkain. Ito yung nagastos natin. Yung siopaw ay 61. Okay, 61 pesos yung siopaw. Pero pag bumili ka ng Coke Zero, na worth 51 pesos, meron kang 20 pesos na discount. So, napagastos ka ng another 51 pesos para sa 20 pesos na discount. Tapos bumili tayo ng alcohol. Sa wakas nakakita rin ako ng alcohol na walang moisturizer. Kasi gagamitin natin to sa mga gadgets natin. Kasi ito, may moisturizer pero gagawin lang natin to basyo. Tapos ito na lahat ng nagastos ko from Luzon. From simula nung umalis tayo, from Zambales to dito sa Liluan, ilalabagay ko na lahat ng nagastos natin. Ganyan yung nagastos natin, guys. Tapos yung susunod na gastos reveal natin is from Liluan, from Mindanao to
pagbalik na natin ng Visayas, doon ko i-reveal kung magkano yung mga gastos natin. Medyo malaki yun kasi ipapa-parlor natin to si Lakbay. So Lakbay, kapit ka lang hanggang makarating tayo ng Mindanao. Siguradong susulitin ko yung pagod mo. So ayun, update ako pagka nakasakay na kami ng barko. Parang sementeryo pala itong harap namin. No? 7-Eleven, kaharap ng sementeryo. Dito yan sa bayan ng Liloan. Let's go. Matapos namin kumain, ay sinalubong kami ng balitang sarado ang Liloan Port. Kaya naman, pinagtas namin ang kalsadang patungong San Ricardo Port. So, ayun, hindi kami nakasakay dun sa unang port, parang sarado. Ayun, nandito kami sa San Ricardo's, parang 1 hour away ba yung binyahe namin? Parang ganun. Pupunta lang kami ng port. So, sabi mga 4 p.m. daw, 3:51 na. Ewan ko kung gaano kalayo dito yung port mula dito sa kuhanan ng ticket. Tsaka, so, plus 3,400 yun sa gastos natin. Yun na yung total, yun na yung huling gagastusin natin dito sa Visayas. So, ito yung ginastos ko mula nung umalis tayo sa pagpapatuloy ng ating Philippine Loop hanggang sa makalapag tayo ng Visayas. So, ayan, let's go. Matapos ang isang oras na paghihintay, ay dumating na ang Roro at isa-isa na kaming sumakay. So, ayun, nakasakay na tayo ng barko. Grabe, talagang sulit. Kasi ito sila J-Bry. Umaatras pa lang sila. Kami nandito. So, ako, may iwan na lang ako dito sa sasakyan. 2 hours daw yung biyahe. Sila Kuya Boy Pichak, sila Ate Fish bumaba. So walang bubong itong barko. So makakapag tayo, internet. Hindi na ako bababa. So ayun, update na lang ulit ako mamaya, mag-edit tayo konti. Let's go. So ayun, 2 hours pa yung biyahe natin, di pa rin tayo umaalis. Hanggang ngayon, anong oras na? Teka, check natin. So, ang oras natin, 6:35 na, hindi pa rin tayo umaalis. So, bubudulin ko lang kayo. Kita nyo, ang ganda ng fill light ko. Kahit gabi, may makakapag-vlog na tayo ng maayos tuwing gabi. Tapos, ganito yung niya setup. Ewan ko nakikita. May phone. So, ayan. Ayan yung camera. Ewan ko nakikita. Tapos, ayan yung fill light nasa taas. Wala pang case tong ko. Ito pala yung fill light natin. Tinuro lang sa akin to ni Sir Eli. So ito siya. Ayan. Napakaliit lang. Tapos pwede siyang i-attach doon sa magnet clip ng action cam natin. So ayun, lalagay kung gusto nyong bumili nito, lalagay ko yung link sa description. Nasa description yung link. Matapos ang 2 oras sa laot, ay nakatungtong na rin kami sa isla ng Mindanao. At sa susunod na episode, ay sabay-sabay nating tuklasin sa kung bakit tinagurian itong Land of Promise. Hanggang sa muli, let's go! Hello, magandang gabi kay fam. Late na tayo natapos mag-edit, pero at least nakatapos tayo. Gusto ko lang i-shout out sina Brother James Arniel Sarno at kay Madam Aliz Sarno mula sa Padada, Davao del Sur, kay Annie Rose mula sa Davao, kina Madge at Shelo mula sa Baguio. Maraming salamat po kay Brother Leo Marcloma, at special thanks sa Mirontos family mula sa Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa suporta. At isang mabilis na shoutout kay Sir Byong. Sir Byong, sana ay bumilis ang pag-recover mo. Magka-camping tayo soon. At isang buong pusong pagpupugay kina Houston at Terry, ang Dondon and Pitch Camp Venture, ang kanilang mga magigiting na camper dog na nagbuwis ng buhay para sa kanila.